sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagi. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga tunay buhay na sakana, walang imposible sa Diyos. May kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga tunay buhay na sakana, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga tunay buhay na sakana, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problemang dinadala? Nais mo ba na ang buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos
Kanya'y matitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Nais mo ba? Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa lahat po ng ating mga kapatid na ngayon pong umaga ay nakasubaybay at nakatutok na po sa ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible. Pag-ibig ng Diyos, Programang naghahatid sa atin palagi ng mabuting balita sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na sa atin po ay patuloy na nagbibigay kalakasan, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. imposible. At sa mas lalo pang pagkakilala natin sa ating Diyos na pinaglilingkuran na tayo ay patuloy na lumago at umunlad sa ating pong mga buhay Kristiyano. Sa Diyos walang imposible. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyaya. Muli ay samahan ninyo ang lingkod ng Diyos sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Paghahatid sa inyo ng mga sariwang mensahe at patuloy na nagbibigay sa atin ng katatagan at pagtibay ng ating mga pananampalataya, ha? Ang landas mo, Kaya binabati po natin ang ating mga kapatid na palaging nauuna at napakaaga na sumusubaybay sa atin. Ang mag-asawang ito na napakasipag manood na kahit na sila'y nasa tahanan o nasa trabaho ay hindi sila lumiliban sa panonood at pakikinig ng ating programa. Ang ating mga kapatid mula po sa bansang Canada, Brother Israel Quinto and Marilu Quinto, at ang kanilang anak na si Chelsea. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo sa Canada. imposible. Sa Diyos At batiin din natin mula naman po dito sa Las Piñas, sa Almansa po, TS Cruz Subdivision. Batiin po natin Sister Marilyn Sorribio at ang kanyang mga anak na sina Elaine, Elika at Jelay. Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. At isang pagbati rin ng isang mapagpalang umaga sa ating kapatid na si Sister Lisa Villarico at ang kanyang mga anak, ha? At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, batiin po natin ang ating kapatid na si Brother Luisito Miquiyabas at ang kanyang asawa na si Ate Eloy Labis Miquiyabas at ang kanilang mga angkan, ang Miquiyabas Clan, Labis Clan at ang Ababa Clan. Purihin ng Diyos na buhay. And Sister Marilu says that they are watching from work. Amen. Hallelujah. Tema mong binalala, nais mo ba? Kaya naman patuloy na pinagpapala ang inyong trabaho, ha? Praise God. Ang landas mo, Dahil ang salita ng Diyos ay kailangan natin dalhin kahit saang lugar man tayo magpunta, ay dapat tayo'y laging nakababad sa kanyang mga salita. Sapagkat sinasabi po ng aklat ng Josue na huwag nating hahayaan na mawalay sa ating mga bibig ang kanyang mga salita. kung sa Kanya'y matitiwala, sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, batiin din po natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Emmy Diaz at ang kanyang mga kasama na nagwo-work from home, sina Jonah, Ivy at Reg at ang kanilang apo na si Rehan, ha? At mamaya-maya po ay babasahin po natin ang patotoo po at pasasalamat po ni Sister Emmy Diaz. Maya-maya po yan, ang tabayanan po ninyo ang kanyang pasasalamat, ang kanyang mga natutunan sa gitna ng pandemic itong taong 2020
Praise God na siya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa kabila ng mga pinagdaanan po nilang mga hindi magaganda sa kanilang buhay. Ha? Praise God. Yan ay babasahin po natin maya-maya lamang mga kapatid. Kung sa kanya'y mananalig. Well, umpisa nyo na pong magbahagi. Ano po? Just press the share button mga kapatid. At tayo po ay makipag-engage sa ating pong talakayan at nawa ang Diyos ay gabayan tayo at patnubayan po tayo at wag nawang magkaroon tayo ng mga technical problem tulad kahapon, ha? Ang pinag-uusapan po natin ay ang kabutihan po ng ating Panginoon Diyos, no, sa dalawang bahagi po at dalawang kategorya. Dahil wag ho natin aakalain na ang kabutihan ng Diyos ay para lang sa kanyang mga anak at para lang sa mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Meron po tayong tinatawag na common grace, yung pong karaniwang biyaya na ipinadadama ng Diyos sa lahat ng mga tao, mga kapatid, whether you are believers or unbelievers. Praise God, kahapon ay akin pong inisa-isa sa inyo ang mga kabutihan ng Diyos sa mga hindi ligtas o doon sa mga unbeliever. Kung sa kanya'y mananalig. At ngayon po namang umagay aking pong dadalhin sa inyo ang kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga anak sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yan po ay iisa-isahin po natin mamaya-maya po, ha? Kaya wag niyong kalilimutan ang inyong mga notebook, mga papel at ballpen at Biblia para po sa ating pong patuloy na pag-aaral sa paksaing ito, ha? Kung sa kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. At ang pinakamahalagang bahagi ng ating pong ginagawa sa paglilingkod sa Diyos ay walang iba kung hindi ay ating ipamuhay ang ating pong mga natututunan, ang ating tinatanggap, ang ating pinag-aaralan, ang ating pong mga naririnig sa umagang ito. Sa gayon po naman ay hindi ho nawawalan ng kabuluhan ang pagbibigay po natin ng panahon at oras sa panonood at pakikinig po ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi po natin ito maisasagawang maipamuhay, ay nagsayang lamang po tayo ng oras, ha? Hanap mo ba'y kagalingan sa Napakahalaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin ang tayo po ay laging tumatanggap ng mga salita ng Diyos sapagkat ito'y bahagi ng ating buhay. Alalahanin po ninyo ang sinabi po ng aklat ng Mateo 4 na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay kung hindi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Praise God! Ito ay pagkaing espiritual, mga kapatid. Ano po? Praise God. Kaya dapat lamang po na sa pang-araw-araw na ating buhay ay nakaririnig po tayo, tumatanggap po tayo at pinakakain po natin ang ating buhay espiritual ng kanyang mga salita. kung sa kanya'y matibay. Well, good morning po sa ating kapatid na si Sharon Nicdao. Hallelujah! At sa iyo pong mga kasama sa inyong tahanan, sa inyong mga pamilya, sa inyong asawa, anak, at lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Sa buong sambahayan po ninyo, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sister Sharon Nicdao. Na ikaw ay pagpalain. Okay, God bless you din po kay Sister Beck Garcia ng BF Resort Drive. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Sister Beck, praise God, na lagi rin pong nanonood at sumusubaybay sa ating pong programa. Hallelujah! At ito pong pagkakataong ito'y naging pagpapala sa buhay po ng ating kapatid na ito na tayo po'y nagkaroon ng araw-araw na programa sapagkat siya po'y hirap na ho kung minsan na makaalis sa bahay nila at pumunta sa church. Kaya naman ang panalangin niya ay makarinig siya ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito at ang Diyos naman sa kanyang kabutihan ay tinugon ng kanyang panalangin. Kaya naman araw-araw nakaririnig na po siya ng salita ng Diyos. Praise God. Kung sa kanya talala. Good morning po Ate Eloy. Purihin ang Diyos sa iyong buhay.
Praise God, ang ating pong kapatid na ito na dati po nating manggagawa sa Diyos, siya po ang nag-handle dati ng Sunday School sa ating pong church. At ngayon po ay nasa Dasmariñas na po siya. No? Praise God. So good morning po Ate Eloy. Hallelujah. At pagpalain ng Diyos ang inyong buhay mag-asawa, ha? Praise God. ng buhay na And good morning din po kay Brother Lloyd Nebres. God is good, God is good, God is good. Praise the Lord. Sabi niyo po niya, yan ang ating topic ngayon eh. Yung pinag-uusapan natin, yung kabutihan ng Diyos. Good morning din po sa iyo, Brother Lloyd, at kay Sister Aida Nebres, at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha? Praise God. Sa mga kina Adrian, Lloyda at LA, at ganoon din kay EJ at Leiza. Praise God. Hallelujah. At kay Sister Aida. Praise the Lord. Hallelujah. Na napakasarap gumawa ng lumpiang sariwa. imposible. Sa Diyos walang imposible. Kaya yung gustong umorder ho ng lumpiang sariwa, ha? Pwede kayong mag-PM dyan, kay Brother Lloyd. Praise God. Hallelujah. Kung sa Kanya Abay, hindi ho kayo magsisisi sa kanilang lumpiang sariwa. Lalo na ron sa kanilang sauce na, sauce palang ulam na raw. sa Diyos Good morning kay Pilar Villamala, kay Sister Pilar Villamala, at sa iyong buong pamilya, sa iyong asawa at sa iyong mga anak, Sister Pilar Villamala. Bekel naman, sabi ni Brother Lloyd. Kaya order na po. Okay, tayo po'y dadako na po sa ating pong pambungad na panalangin, mga kapatid. Ating hilingin na tayo'y pangunahan ng Diyos sa ating pong gawain ngayong umagang ito. Hallelujah, praise God. Muli lumagay po tayo sa diwa at presensya ng ating Diyos na buhay, ha? Praise God, upang sa gayon madama po natin ang kanyang kapangyarihan sa umagang ito. in your name there is healing. In your name there is salvation. In your name. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa umagang ito, Panginoon Diyos, na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Muli ay nagising kami, namulat ang aming mga mata upang sa Ganoon Diyos, muli maranasan po namin ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa kabila ng mga hindi magagandang nangyari at naganap sa nakaraang taon. Bawat isa sa amin ay naririto patuloy na naglilingkod sa iyo, O Diyos, at patuloy na ang iyong dakilang pangalan ay aming pinapupurihan, niluluwalhati at dinadakila. Sapagkat tunay, O Diyos, na ang iyong kabutihan ay hindi po namin maipaliwanag sa isang salita lamang o sa maraming salita, sapagkat tunay nga na ikaw ang Diyos na napakabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Ngayong umaga, O Diyos, muli dadako po kami sa aming pong pagsambat, sa aming pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Pangunahan po ninyo kaming muli sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, na sa amin ay magtuturo at gagabay sa katotohanan ng iyong mga salita, upang sa gayon, ang bawat isa sa amin ay dumating sa paglago at pagpunlad ng aming buhay Kristiyano, at mas lalo pa namin makilala ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kami, O Diyos, ay patuloy na madagdagan ang aming pong kaalaman, ang aming pong buhay pananampalataya. Lumago kami at tumibay kami sa aming mga pananampalataya. At ngayong umaga, O Diyos, gamitin ninyo ang bawat isa sa amin, na kami, O Diyos, ay makapagbahagi ng programang ito, upang sa gayon ay maisakatuparan po namin ang iyong kalooban, na nais mo na ang lahat ng tao ay dumating sa pagsisisi upang sila ay maligtas din po, Panginoon Diyos. Salamat po. Dinadakila at pinupuri ka namin, Ama, sa bawat biyaya at pagpapala na sa amin ay iyong ipinagkakaloob. Tunay nga po, Ama, na hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Kaya naman, O God, sa pamamagitan po ng aming sama-samang pag-aaral at paglilingkod, O Diyos, hayaan po ninyo, Ama,
na maibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagluwalhati. Ako na yung lingkod, minsan pa Panginoon, ay nagpapagamit lamang at gamitin mong instrumento bilang daluyan ng iyong pagpapala. At higit sa lahat, O Diyos, ngayong umaga, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Montreal, Canada, batiin po natin ang ating mga kapatid na ngayon ay nanonood. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo sa Montreal, Canada, kay Sister Beth and Brother Ray Ramirez at sa kanilang buong sambahayan, ang Ramirez family. Purihin ang Diyos. At ganun din po sa isa pa rin bahagi po ng Canada. I think it is in Alberta yata po ito, mga kapatid. Mula sa Canada ay batiin natin Sister Memia Tupas Tapulaw. Praise God. Ang better half po ni Brother Max. Praise the Lord. Hallelujah. At sa iyong mga kasama dyan, Sister Mem, isang mapagpalang gabi diyan sa inyo sa Canada. Kina Diana at kina JR. At ganun din sa iyong mga apo, sina Maxine at Mia. Sabay ko matatapos. At mula naman po sa Pilar, Almansa, Las Piñas, batiin natin Sister Rose Tasipit at ang kanyang asawa na si Brother Romy Tasipit, ang kanilang anak na si Ruru. And by the way, mga kapatid, purihin ng Diyos, yung pong mga hindi pa ho nakapagpapasalamat at hindi pa ho nakapagbibigay ng kanilang mga natutunang aral sa taong 2020 o mga biyaya at pagpapala na kanila pong nais ipagpasalamat sa taong ito ng 2021, ay pwede po ninyong i-comment down below sa ating pong comment section box. Praise God, ang lahat ng mga biyaya at pagpapala sa gitna ng krisis at sa gitna ng pandemic. At mamaya po ay babasahin ko po sa inyo ang isang magandang patotoo po na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid na Sister Emmy Diaz, ha? Yan ay ating isisingit sa gitna ng ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At mula sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, batiin po natin Sister Elena de los Santos at ang kanyang asawa at ang kanyang anak at ang kanilang buong sambayan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa San Nicolas, Bacoor, Cavite. Sige po, magbahagi na po tayo, mag-share na po tayo, mga kapatid, ng ating pong programa. At ngayon po ay tadako po tayo sa ating pong topic ng tungkol po sa kabutihan po ng Diyos. So makikita po natin, mga kapatid, na tayo po ay nasa dalawang kategorya po. Ang dalawang kategoryang tinutukoy po natin ay ang kategorya ng mga hindi ho nananalig o yung mga naligaw o nawala, praise God, at ang mga kategorya po ng mga iniligtas, yung pong nanalig at sumampalataya. So, dalawang kategorya yan, unbeliever and believer. Praise God. At yan po ay ating pong pinag-uusapan ay ang tungkol po sa kabutihan ng Diyos na minsan ay inaakala ng marami sa atin na ang Diyos ay mabuti po lamang sa mga nananalig at sa mga sumasampalataya sa Kanya. But hindi natin praise God, nakakalimutan po natin na meron po tayong tinatawag na common grace, karaniwang biyaya na ipinararanas ng Diyos sa lahat ng klase ng tao. Ligtas man o hindi ligtas, bawat isa ay nakararanas po ng pagpapala o yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Ayon po yan sa aklat ng Mateo 5:45 na kung saan ang sinasabi roon ay pinauulan ng Diyos, pinasisikat ng araw ng Diyos sa mabubuti at sa masasama at pinauulan niya. No, bawat isa, yan po ay maliwanag po na nakita po natin sa talata pong
sa kabanata pong 5 ng Mateo 5, talata po ay 45. Kahapon po, konting background lang po para sa hindi po nakapakinig, no, kahapon, ang mga bagay na ang kabutihan ng Diyos pagdating po sa mga hindi ligtas o doon po sa tinatawag nating mga unbelievers o yung mga naligaw at nawala. Unang-una ay makikita po natin na ipinadama ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanila kahit sa pamamagitan na ang mga taong ito o yung mga tinatawag na mga hindi ligtas ay nilikha pa rin ng Diyos ang tao sa kabila ng alam ng Diyos na tayo ay maghihimagsik sa Kanya, na tayo ay magre-rebelde sa Kanya. Yan po ang ating pinag-aralan, no? Pwede naman gawin ng Diyos na matapos magkasala si Adan ay burahin uli sila, praise God, upang sa gayon ay makagawa siya ng panibagong tao na hindi na magkakasala. No, pero hindi yon ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. At kung maaalala ninyo, nung panahon ni Noe, praise God, ay nakita ng Diyos ang labis na kasamaan ng tao. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos ay inutusan niya si Noe. Ano po? Praise God. Sa ganung paraan ay nakita pa rin natin na hindi pa rin nilipol ng Diyos ang lahat ng tao sa kabila na ito ay lubhang ng napakasama. Kung hindi ay nagligtas pa siya ng ilang tao katulad po ni Noe at ng kanyang mga mahal sa buhay. So makikita po natin yan mga kapatid na ang Diyos ay mabuti pa rin, ano? At hindi lang yon, itinaguyod pa rin ng Diyos sa kabila ng ating patuloy na paghihimagsik, sa kabila ng ating patuloy na pagre-rebelde, sa kabila ng ating patuloy na pagsuway sa Kanya, patuloy pa rin tayong itinataguyod ng ating Panginoon Diyos. Bakit po? Sapagkat sabi po ng aklat ng Exodus 34:6, ang Diyos ay mabagal sa galit, sagana sa pag-ibig at katapatan. Okay? Maliwanag po yan mga kapatid. Ano po? Hallelujah! And then, ano pa? Ibinuhos ng Diyos, yung tinatawag, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung karaniwang biyaya, yung pong tinatawag na common grace. Praise God, naging bahagi pa rin ang mga hindi ligtas. Sabi nga, upang kayo maging anak ng inyong Ama na nasa langit, ito po yung sinasabi ko sa inyo sa Mateo 5:45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. So, ibig pong sabihin, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng kabutihan sa mga hindi mabubuti at sa mga hindi ganap. Amen? Praise God. Ano pa yung ating pinag-aralan kahapon? Yan ay sa pamamagitan po na tinatawag po rito na pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga nailigtas para sa mga nawala. Ibig pong sabihin mga kapatid ay kapag tayo ay nananalangin para sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakikilala at nais natin sila'y maligtas, pinakikinggan ito ng Diyos. Ibig pong sabihin, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga hindi ligtas. Amen? At tayo po ay bunga rin ng mga bagay na yan, mga kapatid. May nanalangin sa atin. May naghatid ng ating mga pangalan sa trono ng Diyos. Kaya po tayo naligtas, ha? Okay, nasa Quezon City, nasa NKTA po pala si Brother Bob Yuson Atendido para sa kanyang check-up at love works. Praise God. Okay, ingatan po kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay, Brother Bob at Sister Becky Atendido, ha? Praise God. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Lynn Kalinawan Primero at sa kanyang anak na si Andre. At ganun din po kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Dorano at kay David. At isang mapagpalang gabi dyan sa inyo sa Canada kay Sister Chiki Nadia Zobrepeña at sa buong sambahayan ng Zobrepeña kay Edson at ganun din kay Jed, kay Nudge at Isabel at ganun din po kay Sister Leia Rosas. So nakikinig ang Diyos sa panalangin ng mga nailigtas para sa mga hindi ligtas. At hindi lang yon, ipinahihintulot
ng Diyos sa mga hindi ligtas na makita ang kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa buhay po natin upang sila ay maniwala na totoo at tunay yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen? Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit mas dapat tayong maging bold, no, sa pangangaral at pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang ang mga hindi ligtas ay maniwala na ang Diyos na ating itinataas at pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. At hindi lang yon ang ating tinalakay, kundi ang dagdag pa rito ipinahihintulot sa mga hindi ligtas na sila ay makabahagi sa pagpapala ng mga ligtas. Praise God! Hindi po ba, mga kapatid, na ibig pong sabihin, hallelujah, na kapag ka ang isang sambahayan ay mayroong nananahan na mga ligtas, mga nanalig at sumampalataya, ang bawat pagpapala na dumadaloy sa ligtas ay nakikinabang o pinakikinabangan din ng mga hindi ligtas. Praise God, tulad ng nangyari kay Jose, no, sa Genesis chapter 39, nang siya ay kahit saan siya mapunta siya sa bilangguan, mapunta siya sa bahay ni Potiphar. Praise God, ang sabi ron ay pinagpapala ng Diyos ang anumang lugar na kinalalagyan ni Jose. At ganyan din po tayo, mga kapatid. Ano po? Praise God. Sa bawat buhay po natin, nababahagian natin ng pagpapala at biyaya. Ipinahihintulot ng Diyos na itong mga taong ito ay makaranas din ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Hallelujah! At isa pa ay isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin, ang kanyang hangarin sa buhay ng mga hindi ligtas. Ibig pong sabihin, ginagamit din sila ng Diyos para ang layunin ng Panginoon ay magkaroon ng katuturan o maisakatuparan ang kanyang layunin. Praise God. At alalahanin po natin, mga kapatid, maraming ginamit ang Diyos sa Biblia, no, tulad nila Paraon, no? Praise God, tulad ng mga ni Haring Nabucodonosor. Praise God, hallelujah. At si Felix at Agrippa sa panahon ni Pablo, sila ay mga hindi mananampalataya, pero sila ang naging daan upang maipangaral ni Pablo ang salita ng Diyos sa lungsod ng Roma. Praise God, hallelujah. So, yan po, mga kapatid, ang mga patunay na ang Diyos ay mabuti, no? Praise God. At hindi lang yon, yung inaanyayahan sila sa kaligtasan at pagbibigay ng probisyon sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At isa pa ay ang pagsagot sa kanilang panalangin para sa awa kapag sumisigaw sila sa pangalan ni Jesus. Pinakikinggan sila. Tulad po nung magnanakaw na katabi ng ating Panginoong Jesus. No, nung napako siya, isang makasalanan ang lumapit sa kanya at sumigaw at humingi ng tawad. Praise God. Pinakinggan sila ng Diyos, ng ating Panginoon. At maging yung mga meketong na sumigaw na sinabi nila, Jesus, anak ng David, mahabag ka sa amin. So lahat ng lumalapit sa Diyos, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na hindi kailanman nagtatangi ng tao. Praise God. At ngayong umaga, mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon, hallelujah, dadako po tayo sa ikalawang bahagi. Nagkaroon lang tayo ng kaunting background, ha? Praise God. Ngayon po naman, mga kapatid, ang ating tatalakayin ay kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po ng mga sumasampalataya, sa buhay po ng kanyang mga anak. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon Diyos. Pero bago po yan, mga kapatid, no, ay pakinggan po muna ninyo, no, ang isang patotoo ng ating kapatid, no. Babasahin ko po sa inyo. Praise God, no? Basahin po natin at bigyan daan po natin muna yung pong naging kabutihan ng Diyos sa buhay po ng mga Diaz family. At ito po ay sa pamamagitan po ni Sister Emmy Diaz,
na sinasabi niya po rito mga kapatid. Okay, babasahin ko po sa inyo. Sabi niya, hallelujah, totoong napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. Hindi niya tayo pababayaan sa mga pagsubok na ating pagdadaanan gaya na lamang ng aming naranasan nitong nakaraang taong 2020. Praise God. Noong nawala sa piling namin ang aking kabiyak, si Papa, sobrang nalungkot pala ang mawalan ng parte ng pamilya. Hindi mo maipaliwanag yung kakulangan, yung kalungkutan. Maraming pumapasok sa aming mga isipan gaya ng bakit nangyari ito. Kung sana nagawa namin ito, yung mga bakit at sana na tanging si Lord lang ang makasasagot. Kumapit kami sa prayers, tuloy-tuloy lang sa pagdarasal at faith na may dahilan lahat ang pangyayari na maaring hindi namin naiintindihan sa ngayon, pero in God's time, malilinawan din. So we ask God for comfort. Yan ang kanyang pong sabi rito mga kapatid. We ask God for comfort. God turn our sorrow into joy. Indeed, sabi niya. Praise God, hallelujah. Indeed, sabi rin po ni Sister Emmy, hallelujah. God was with our family throughout the lowest times of our lives. Then this pandemic happens. We were faced into different challenges, lalo na sa mental and emotional wellness. Kasi andyan yung mag-iisip ka about COVID. May takot, may pag-aalala, pero sa panahong ito, naging tapat pa din ang Panginoon. Naka-transition sa work from home ang aking 3 anak at tuloy-tuloy lang ang kanilang trabaho. He is amazing, our Jehovah Jireh. And kahit na nasa online ang ating church, nagamit pa din nila Ivy and Jonah ang kanilang ministry sa online praise and worship through recording. At gaya ng nabanggit mo lagi, Pastor, na naging madalas pa ang ating Bible study dahil sa pagbabawal nga sa mass gathering. Mas napaigi pa dahil araw-araw na tayong nakapakikinig ng salita ng Diyos. Mula sa mga preaching mo, Pastor, kami ay patuloy sa paglago sa pananampalataya. Mabuti ang Panginoon kaya wala tayong dapat ikatakot sa kung anuman ang gawa ng kaaway. Yan ang sabi ng aklat ni Isaias 41 talatang G, siya ang ating lakas at tagumpay. Tandaan natin mga kapatid, sa John 16:33, Jesus has overcome the world. Sa ipinamalas na kabutihan ng Diyos sa aming buong pamilya, kami ay nanalangin for health and financial blessing, financial freedom. Nagkaroon kami ng desire na patuloy na tumulong at magbahagi ng kung ano man ang aming makakayanan sa mga taong nangangailangan. Kami ay nanalangin na patuloy kaming pagpalain para kami ay mas marami pang maabot at masharean not only with material things but of course, makaakay na rin ng mga kaluluwa na makakikilala sa ating dakilang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Yan po ang napakagandang patotoo ng ating kapatid na si Sister Emmy Diaz. Hallelujah! Praise God sa iyong buhay, Sister Emmy. Yan ha? Kaya nga, china-challenge ko po yung iba. No? Kung meron po kayong patotoo, mga kapatid, hindi man po sa live broadcast, pwede po ninyong i-PM sa akin kahit anong araw, kahit anong oras para basahin ko po ang inyong mga patotoo. Pasasalamat po ng Panginoon Diyos sa inyong buhay, ha? Praise God. So kung sino man po mga kapatid ang nais pa rin magbahagi, pwede po ninyong i-share sa ating mga kapatiran, sa ating pong mga nanonood, yung mga naging karanasan po ninyo sa kabutihan ng Diyos sa taong 2020. Samantalahin po natin yung ating topic na God is so good, ha? Praise God. God is good, no? Ngayon, ang ating pong topic ay gaano kabuti naman ang Diyos sa mga nailigtas. Praise God. So sa pamamagitan nito, ay ibabaling natin ngayon sa kabilang panig ang tanong paano naging mabuti ang Diyos sa mga ligtas. So, isipin po natin itong paksang ito. At dito'y matatagpuan po natin ang ating mga sarili, no, na madama po natin kung paano natin bibilangin
ang maraming mga pagpapala. At ito ay iisa-isayin natin yung mga biyaya at pagpapala na ipinadarama ng Diyos sa buhay ng mga nananalig at sumasampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Natapos po tayo sa isang bahagi sa buhay ng mga hindi ligtas na ipinadama ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ngayon po naman ay ipararanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa buhay ng mga ligtas. Unang-una po, na ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa oras na tayo ay manalig at sumampalataya sa Kanya. Mapapansin po natin ang katotohanan ito na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula para sa mga mananampalataya sa sandaling bawat isa sa atin ay manalig at maniwala sa ating Panginoong Hesus. Malinaw po yan sa talatang 47 ng kabanatang 6 ng Aklat ni Juan na ang sumasampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Idagdag pa natin yung sinabi roon sa John chapter 5 verse 12 na sinasabi po rito ang may anak ay may buhay. Yung bang pag tinataglay mo yung anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon ay may buhay. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang langit, mga kapatid, o hindi lamang sa langit. Hallelujah! Mararanasan din natin itong buhay na ito ng Diyos habang tayo ay naririto pa sa mundong ito. Praise the Lord! Maari tayong maghintay sa Diyos hanggang sa sandali ng kamatayan upang makita kung magiging tapat tayo. Ngunit sa halip ay bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan kapag nagtiwala tayo o kapag magtitiwala tayo kay Kristo bilang tagapagligtas. Hallelujah! Na once that you receive Jesus as your Lord and Savior, you can experience eternal life even in this pandemic world. Even in the midst of crisis, you can experience God's eternal life. Hindi mo kailangang hintayin makarating sa langit. Ngayon pa lang, mga kapatid, na i-experience na natin, nararanasan na natin ang buhay na walang hanggan. Dahil maliwanag po, mga kapatid, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid? At hindi lang yun, ikalawa, mga kapatid, na ipinararanas ng Diyos at kung gaano siya kabuti sa atin, ay yung binibigyan tayo ng Diyos ng agarang access. Yung pong agarang daan o paraan, na tayo ay makalapit sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Yung hindi ka na magdadalawang isip, hindi ka na mag-aatubili. Praise God! Dahil yan ang malinaw na binabanggit sa aklat ng Hebreo 4, talata ay 16. Anong sabi ron? Huwag kayong mag-aatubili na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang awa at habag sa panahong kailangan ninyo ito. So through prayer, brothers and sisters in Christ, we have now access. Yung agarang access. Madalian. Kumbaga, marami sa atin, mga kapatid, na nag-aatubili na kung siya'y pakikinggan ng Diyos, na siya ba'y may karapat dapat na lumapit at humingi ng tulong sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah. So makikita natin, itong talatang ito ay nagpapakita ng isang larawan o isang imahe ng isang mahusay na hari na nagbubukas ng kanyang trono sa anuman at sa lahat ng mamamayan na kanyang kaharian. Sa halip na ibigay lamang ito sa iilan, ngayon maari tayong lumapit ng malaya at matapang at lantaran tuwing nais natin na madama
at makalapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay walang pagkakaiba. Halimbawa na po, no? Kung baga, ilarawan natin, no? Na tumawag ako sa Malacanang at ako'y humiling na makausap ang presidente ng Pilipinas, si Duterte. Siyempre, tatanungin nila ang aking pangalan at pagkatapos ay sasabihin na pasensya na po, ngunit hindi ho kayo kilala ng Pangulo, no? Pero sasabihin ko, pero kilala ko ang Pangulo. Ano sasabihin nila? No? Ay pasensya na po dahil hindi naman po inaasahan ng Pangulo ang inyong tawag. So kahit gaanong pangungulit, pagmamakaawa at pagsusumamo, ang gagawin ko, hindi ako makalulusod dahil hindi ako kilala ng ating presidente. Bagamat ako'y mamamayan ng Pilipinas, wala po akong agarang access. Wala akong agarang daan, no? Praise God, paraan upang ako ay makapasok ng Malacanang. Praise God. Ganun pa man mga kapatid, kapag ka ang anak ng Pangulo, halimbawa na po si Sara Duterte, no? Ang makikipag-usap sa kanyang ama, abay maluwag na maluwag, agad-agad na siya ay makapapasok dahil ang Pangulo ang kanyang tatay. Mayroon siyang agarang access. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? So, ganun din po. Tayo ay anak ng Diyos, mga kapatid. Tulad ng Pangulo na anak niya ay agad na makalalapit sa kanya, tayo ay anak ng Diyos at anumang oras ay pwede po tayong lumapit sa Diyos na dala ang ating mga kahilingan sa Kanya. Maari tayong pumasok anumang oras sa pintuan ng langit at makipag-usap sa Diyos mismo. Amen? Ito ay isang pambihirang tanda ng kabutihan ng Diyos. Hindi ka nadadaan sa kung sino-sino. Ikaw mismo ay pwedeng dumulog at lumapit sa Kanya. Hindi katulad ng una, dumadaan pa ang mga tao sa mga saserdote na nag-aalay at naghahandog. Pero ngayon, bawat isa sa atin, sinasabi ng aklat ng Hebreo 4:16, malaya tayong makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang awa at abag sa panahong kailangan natin ito. Kapatid, huwag nyo nang hintayin pa si Pastor Manny na siyang mananalangin para sa inyo. Kayo mismo, no? Sa inyong tahanan mismo, pwede na kayong pumasok at kumatok sa pintuan ng langit. Hallelujah! Praise God! Anong sabi ng Mateo, kabanatang 7, talatang 7? Ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and the door shall be open unto you. Sapagkat sabi rito, tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at pinagbubuksan ang bawat kumakatok. Hallelujah! Praise God! Yan ang kabutihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anumang oras kang lalapit, kahit saang lugar ka naroroon, kahit sa gitna ng iyong krisis sa buhay, praise God, nasa opisina ka man, nasa banyo ka man, nasa kung anong lugar ka man, pwede kang lumapit agad sa trono ng mahabaging Diyos upang iyong kamtan ang kanyang awa at habag. Ganyan kabuti ang Diyos sa kanyang mga anak. At tandaan po natin, hindi niya itinataboy kailanman ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, yan ay ipinakita niya
sa pamamagitan ng pagsagot sa ating mga panalangin. Pero hindi lahat hindi lahat ng ating panalangin ay sasagutin, kundi yun lamang na aayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Bakit ang ilan sa ating mga panalangin ay sinasagot at ang ilan ay hindi? Bakit po? Bakit ang ilang mga tao ay gumagaling, ang iba ay hindi? Di ba? Praise the Lord. So makikita po natin, tulad po ng mga ipinapanalangin ko po rito, mga kapatid, no? Mapapansin niyo, nababawasan na yung mga ipinapanalangin, either nasagot na ang kanilang panalangin o either na hindi natugon ang kanilang mga panalangin. Praise God. So bakit po, mga kapatid? Bakit may ilang mga mag-asawa ang nagtatagumpay, ang iba ay nagtatapos sa hiwalay kahit na taimtim tayong nananalangin na huwag mangyari ang hiwalayan? Hindi tayo sigurado na ang Biblia ay nag-aalok ng isang sagot lamang sa mga katanungang ito. Kadalasan, hindi natin malalaman kahit na matapos ang katotohanan kung bakit ang ilan sa ating mga panalangin ay hindi sinasagot. Praise God. Tulad po ng karanasan ni Pablo. Si Pablo po, 3 beses siyang nagdasal na alisin yung tinik ng laman. Pero 3 beses sinabi ng Diyos na hindi. Pagkatapos ay direktang nagsalita ang Panginoon at ipiniliwanag ang kanyang pagtanggi, ang hindi niya pagsagot sa panalangin ni Pablo. Anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. Sabi ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginagawang perpekto sa kahinaan. Basahin po ninyo yan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So sinabi ni Pablo na pinagmamalaki niya ang kanyang kahinaan, na ang lakas ng Diyos ay makikita sa kanyang buhay. Bakit po? Dahil sa kabila ng kanyang kapansanan, kapatid, ay nagawa ni Pablo na maglingkod sa Panginoon. Nagawa niyang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng kanyang mga kapansanan. Hallelujah. Tulad po ng maraming lingkod ng Panginoon. Kung kilala ninyo si Buyajik, no? Ano nyo po sa YouTube, no? Ito pong kapatid nating ito na talaga namang wala po siyang, kumbaga yung kanya, wala siyang kamay, wala siyang paa, praise God, but in spite of his disabilities, mga kapatid, siya po ay isang speaker, no? Isang taong nagsasalita, naghahatid ng salita ng Diyos, nagbibigay kalakasan sa kabila ng kanyang kapansanan. Kapatid, tignan po ninyo, Buyajik, no? Praise God. Makikita nyo yan sa YouTube. 2 kamay, 2 paa, wala po siya, pero nabuhay po siya. At ito pang napakaganda, nakapag-asawa siya at nagkaanak pa siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ganyan po, mga kapatid. Nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga kahinaan, sa mga kakulangan. Kaya kung minsan ay hindi nasasagot ng Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin. So mga bagay na ito na nangyayari sa atin, mga kapatid, kayo ba ay nakapagpasalamat na sa Diyos para sa mga panalangin hindi niya sinagot? Praise God. Sanay na tayo na magpuri at magpasalamat sa Diyos sa ating mga panalangin. Praise God. No? Doon po sa mga sinasagot na panalangin, minsan nakikinabang tayo mula sa pagpupuri sa Diyos para sa hindi sinasagot na panalangin. Alam nyo ba yung mga kapatid, na kahit hindi sagutin ng Diyos ang panalangin natin, ay mayroon po itong pakinabang sa buhay po natin. Tulad na lamang po ng isang kwento, no? Ng isang babaeng ito, ay minsan po siya po ay nagkaroon ng ministry sa isang kulungan. At sa kanyang pangangaral doon, o pagbabahagi ng salita ng Diyos, meron siya nakitang isang tao na pamilyar sa kanya. Praise God.
At yun ay walang iba kundi yung kanyang kasintahan noon na hindi niya nakatuluyan. Pero ang panalangin niya noon ay makatuluyan niya ang taong ito, pero praise God, hindi niya ito nakatuluyan at ito ay nakita niya sa loob ng bilanggo na kulong dahil sa salang pagpatay sa kanyang asawa. So imagine na lang kung napakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin na ito ang makatuluyan niya, di sana siya ay nawala na rin. Baka siya yung napatay. No? Hallelujah. So gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid na meron ding idinudulot na kabutihan yung hindi pagsagot. Baka alam ng Diyos na ikapahamak mo kung humihingi ka ng sasakyan, hindi ka sinagot ng Panginoon sa iyong panalangin. Baka ito ang maginda para mapahamak ka. Di ba? May mga ganong bagay. Hindi lahat ay sinasagot. Pero ang totoo, ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Maliwanag yan. Sinasabi po ng Jeremiah 33:3, sabi niya, "Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things." Amen po ba, mga kapatid? Pero ilagay natin sa ating pong isipan na ang Diyos ay mabuti upang sagutin ang ating mga panalangin, ngunit hindi lahat. Hindi hindi sinagot ng Diyos ang panalangin mo, sasabihin mo hindi na mabuti ang Diyos. Meron dahilan kung bakit hindi sinagot. Baka ikapahamak natin. At yan nga po ay totoong karanasan ng marami. No? Sinagot ang kanilang panalangin, binigyan sila ng trabaho. Ha? Ano nangyari? Abay, mula nung magkatrabaho, nakalimutan na ang maglingkod sa Diyos. Pati araw ng linggo. Hindi na sila dumadalo dahil katuwiran nila overtime. Sayang naman ang kita. Di ba? May mga ganyang bagay, mga kapatid. Tama po ba? Ha? Tignan po natin ang dahilan. Pero ang totoo, mabuti ang Diyos. Pinakikinggan niya ang ating panalangin, pero hindi ho lahat. Amen? Ito po ang pinakamaganda at totoong naranasan ng bawat isa sa atin, yung ika-4. Ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng tunay na layunin sa mga pinakapangit na trahedya sa buhay po natin. Diyan makikita natin ang kabutihan ng Diyos. No? Tandaan po ninyo, sinabi ng Roma 8:28. No? Lahat ay nagkakalakip-lakip, lahat ay nagtutulungan para sa kabutihan. Ito ay isang madaling talata upang paniwalaan kapag ka nakapanig sa atin ang sitwasyon, ang pagkakataon, kapatid. Ngunit ito ay ibang-iba. No? Ibang-iba kapag ka ang kadiliman ng trahedya ay dumating na sa tao. Without this verse for two reasons. No? For two reasons. Una, sinabi ni Pablo na alam natin. We know. Ngunit ang karamihan sa atin ang pakiramdam ay hindi nila alam. No? Pangalawa, sinabi ni Pablo lahat ng mga bagay. All things. Ngunit mas gusto ng karamihan sa atin na sabihin ang ilang mga bagay lamang. So tiyak na ang pangunahing salita ay yung pong salitang mabuti, all things work together for all things work together for good. Yung pong salitang mabuti para sa atin, ang mabuti, mga kapatid, ang salitang mabuti ay karaniwang nangangahulugang kaligayahan, kalusugan, kaunlaran, praise God, magagandang kapalaran. Ang mga bagay na ito ay sigurado at talagang mabuti, ngunit ang kabutihan ng Diyos, sinasabi po rito, ay higit na lumalagpas, no? Lumalagpas po ito sa ating limitadong paningin. Hallelujah! Kaya sabi ng Romans 8:29 na ang kabutihan ng Diyos ay dapat tayong sumunod sa imahe ni Jesucristo. Anumang bagay na ginagawang tulad natin si Jesus ay mabuti. Nagbibigay ito ng isang bagong pananaw sa mga sakit na idinudulot sa ating puso at sa mga trahedya. They are part of God's plan to chip away little by little at our character until Jesus is fully formed in us, mga kapatid. Hallelujah! Di ba? Tulad ng pandemic na ito,
Malapit na tayo dahil araw-araw na tayong nakapakikinig. Unti-unti lang naihuhulma ang ating pong pagkatao sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God! So this pandemic, this crisis na nating nararanasan mga kapatid, ay isang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay upang maganap ang kanyang layunin, at ang layunin niya ay yung pong nasa verse 29 ng Romans 8:29, that we may be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Hindi ko iminumungkay na sasagutin nito ang bawat tanong, or it will turn our sorrows into joy. Ngunit tinitiyak nito sa atin na may isang bagay na mabuti at mahusay na nangyayari kahit na sa pinakamasamang sandali ng buhay po natin. Kahit na sa pinakapangit na pinagdadaanan natin, ay may lilitaw at lilitaw pa rin na kabutihan ng Diyos sa atin. At iyan mga kapatid, ang nararanasan natin ngayon sa buhay na ito, no? Na sa kabila ng pandemya, sa kabila ng krisis, okay, sa kabila na marami ang nagsasara, nalulugi, nawalan ng trabaho, still andun pa rin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, dito ko po muna saglit na puputulin dahil kaunti na po ang ating oras, no? Bukas itutuloy po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Hallelujah. Nakapagbigay lamang po ako sa inyo ng 4 ngayon. Bukas po, 4 pa rin po ang akin pong idadagdag, no? Okay, ulitin po natin mga kapatid, ha? Sa gitna ng pandemya at krisis na pinagdaanan natin, ay mayroong ibinibigay na tunay na layunin ng Diyos. Ano ang kanyang tunay na layunin? That we may be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. That is why Romans 8:28 and 29, all things work together for good. Ha? Praise God. Tulad ng patotoo kanina ni Sister Emmy, no? Mas lalo po tayong nakapakinig ng salita ng Diyos araw-araw. Imagine, araw-araw. Ha? Praise God. Ako nga po hindi ko lubos na maisip kung paano ako nakapangangaral sa inyo araw-araw. Binabanggit nga po ng aking may bahay. Hindi ka ba nade-drain yan? Ha? Praise God. Ewan ko po. Ang tanging alam ko, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng bawat salita niya na ipangangaral ko. Hallelujah. Praise God. So yan po mga kapatid, no? Upang tayo lamang ay dumating doon sa tunay na layunin ng Diyos, na tayo'y maging kamukha, maging kalarawan ng kanyang anak na si Jesus. Hallelujah. Ang kabutihan ng Diyos ay ipinadadama niya sa atin sa pagsagot sa ating mga panalangin. Pero hindi lahat. Ha? Ibinigay ko na po sa inyo ang halimbawa niyan. At tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan sa sandaling tayo ay nanalig at sumampalataya sa Kanya, at isang agarang pag-access, agarang daan, agarang paraan, agarang kumbaga yung madali ang paraan ng paglapit sa Kanya, pagdulog sa Kanya through prayer. Excuse me. Praise the Lord. Amen po ba mga kapatid? So dito po tayo saglit na titigil sa ating pong mensahe ngayong umaga. At narito po naman ang isang patotoo po ng ating kapatid, no? Praise God. Pinasasalamatan ko, galing po ito kay Sister Elena de los Santos ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Pinasasalamatan ko po ang ating Panginoong Hesus sa pagdaragdag niya ng taon sa aking buhay ngayon at sa kagalingan ng sakit ng aking anak na nasa Dubai. Salamat po, Pastor, sa prayer nyo. Pinapasalamat ko po ang sa ating Diyos sa gitna ng pandemic, lalo niya po kaming pinagpapala. So imagine yan, no? Mas lalo pa sila nung hindi pa pandemic, okay lang, no? Pero ngayong pandemic, mas lalo pa silang pinagpala.
Hallelujah. Praise God. Kaya salamat po Sister Elena at happy birthday po sa inyo, ha? Praise God. So, para po sa inyo ang awitin ito, mga kapatid, ha? Sister Elena. Praise God. Ayan, birthday po ni Sister Elena. Okay, pwede mo padaanin sa Grab, ha? Okay, sa Foodpanda. Joke lang. Praise God. Hallelujah. Yung treat. Happy birthday kay Sister Elena de los Santos. Imagine ang daming mga kapatid natin, no, sa gitna ng pandemic, lalong pinagpala ng Panginoon Diyos. Samantalang nung wala pang pandemic, hindi naman ganun ang mga nararanasan nila, pero now na mayroong pandemya ay pinagpala sila ng lubos ng ating Panginoon. Ganyan ipinamamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanyang mga anak. Kung sa gitna ng pandemya, ikaw ay pinagpapala, how much more kapag walang pandemya, mga kapatid, ha? Nagagawa ng Diyos na pagpalain ka. E di lalong higit sa mga bagay na tayo po ay wala sa mga krisis at pandemya ng buhay. Dadako po tayo sa ating pong panalangin. Sa lahat po ng mga kahilingan po natin, kayo po ay may mga kahilingan, ay atin po itong ilapit at itulog. Gaya po ng ating napag-aralan, meron tayong agarang access, ha? Praise God. Meron tayong madali ang paglapit at pagdulog sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang laging katugunan. Basta't manalig lang po tayo, ha? Sumampalataya po tayo. Sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahihiyan. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na, pangako niya sa'yo. Yes, ngayon na po ang pangako ng Diyos. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na linggo, ha? Ngayon na. Yes, ngayon ang kaligtasan. Ngayon ang kalayaan. Hindi ho bukas. So, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid, sina Mia Nonato, Bea Nonato at Nenet Canas. Ganon din po si Brother Ronnie Atendido. At ang ating pong birthday celebrant na Sister Elena de los Santos, ha? At ganon din po sama natin sa panalangin sina Rupino, Rogelio, Rachel, Annabel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales, at si Rowena, si Rhett, Morgan and Connor Merriman, Sheila May Ariza, at ganun din po si Mary Joy at Kit Mendoza. Sama rin natin sa panalangin si Marilyn Estonactoc Foster, Rumirico Dumlao, praise God, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez and Brother Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis at ang kanyang buong sambayanan. Ganun din po si Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Beth and Ray Ramirez and family, Brian Dembiaje, Rosel Domingo, Efremia Conje, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro at si Sister Remy Costales. Praise God. At sama rin natin sa panalangin ang pamilya ng mga Gotera at Samyo. Praise God. Hallelujah. Sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Ha?
Ganon din po, asama rin natin sa panalangin ng mga kabuhayang ito ng ating mga kapatid, ang Skyhook GPS, Rebling Internet Service, ganon din po ang Mobile Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping firm ni Sister Lily Pangilinan at Car Rental Services ni Brother Lloyd at Brother Fred Lopez, at ang Bimbis Lutong Bahay, ang Providence Memorial Plan ni Sister Nengneng, at ganun din po ang mga paupahang bahay po ni Nanay Letty Ignacio. Yan po ay atin pong sama-samang idudulog at ilalapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na amin pong tinunghayan, pinag-aralan at pinagbulay-bulay. At ngayon po ay amin pong inilalapit sa iyo ng agaran ang mga kahilingang ito sapagkat ikaw ang Diyos bilang aming Ama ay nagbigay sa amin ng daan ng isang agarang access na kami makalalapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Diyos, nabanggit ko po ang mga pangalang ito. Binasa ko po ang lahat ng kanilang mga pangalan. May iba't ibang kahilingan, may iba't ibang mga dinaramdam sa kanilang mga katawan. God, hindi ko man po maisa-isa ang lahat ng ito, subalit ang alam ko mayroon kaming Diyos na nakababatid ng lahat ng nilalaman ng aming mga puso, ng mga pinagdadaanan po ng bawat isa sa amin. Kaya naman, kami buong pusong nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos ng kagalingan, ikaw ang Diyos ng biyaya, at Diyos na sa iyong pangalan ang lahat ng aming kahilingan ay may katugunan at may kasagutan. Una, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong taong idinagdag mo sa buhay po ni Sister Elena. Ito pong iyong lingkod na ginagamit mo po para sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa panibagong taon na ibinagdag mo po sa kanya. Pagpalain mo po siya ng marami pang taon, marami pang kalusugan, O God, at siya'y makapiling ng kanyang mga mahal sa buhay na ngayon po ay sama-sama po silang nagse-celebrate, nagsasaya dahil sa kanyang kaarawan. Panginoon, ngayong umagang ito, itinataas ko rin po sa iyo si Ma'am Melita Demilio ngayong umagang ito, Panginoon, sa kanyang kagalingan para po sa kanyang karamdaman. Lord, sawayin po ninyo ang kanyang sakit at karamdaman, pagpalain niyo po siya ng mabuting kalusugan. Ang aming kapatid na ito, O God, na patuloy, O Diyos, na amin pong isinasamo at inilalapit sa iyong banal na trono. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na mayroong dinaramdam na mabibigat na karamdaman tulad ng cancer. Cancer sa baga, cancer sa dibdib, cancer, Panginoon, sa colon, cancer sa dugo, cancer sa buto, cancer sa mga kidney, Panginoon Diyos, cancer sa mga masiselang parte ng kanilang katawan. Right now, O God, we rebuke the spirit of cancer and we declare deliverance, healing, and miracle upon their body, O God, right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Maging yung pong mga ang suliranin ay ang kanilang mga puso, maaring mayroong enlargement of the heart, meron pong heart failure, Panginoon, meron pong butas ang puso, may barado ang bawat ugat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, biyayaan niyo po sila ng magandang kalusugan. Lusawin ninyo, Panginoon, ang mga nakabarang ito, Panginoon. Maging yung may mga problema sa nerves,
mga arthritis, mga gout right now in the name of Jesus. Whatever manner of sickness and diseases, oh God, we rebuke it right now in Jesus' name. And we declare, oh God, na maganda ang resulta ng love works ni Brother Bob, oh God. Lord, alisin po ninyo ang lahat ng hadlang, lahat ng hindi magagandang resulta sa kanyang love works, O God. Itinataas ko po sa iyo ang kanyang kalusugan, pagpapala at biyaya ng kagalingan para po sa buhay po ni Brother Bob ngayong umagang ito. At ngayong oras na ito, Panginoon Diyos, maging yung mga kapatid namin na mayroong mga takot at alalahanin, nangangamba, merong mga emotional and mental problem, oh God, right now in Jesus' name, we rebuke it, God, ang iyong kapayapaan ng maghari at umiral sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga kabuhayang binanggit ko po, Panginoon, sa programang ito, Panginoon Diyos. Nawa ang mga kabuhayang ito, mga negosyo, mga trabaho ng iyong mga anak ay patuloy na lumago at umunlad, O God, at patuloy na yumabong, Panginoon, upang sa gayon ay maranasan nila ang tunay na pagpapala, O God, ng kanilang mga kabuhayan. Salamat po, Ama. Dinadakila at pinupuri ka namin. Patuloy na pag-iingat po sa lahat ng aming mga kapatid sa bawat panig ng mundong ito, O God. Sa Australia, Amerika, Canada at maging sa gitnang silangan, sa lahat ng bahagi ng mundo na meron kaming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa iyo. Ang aking may bahay na araw-araw ay nagtatrabaho, Panginoon, i-cover mo po siya ng iyong kapangyarihan. Ilayo mo po siya sa espiritu ng COVID-19, maging sa panibagong klase ng variant ng COVID na ito, Panginoon Diyos. Ilayo niyo po siya, maging ang aking anak na si Zaira, si Desmond, ang mga in-laws ko, ng mga frontliner, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa Canada, ang Quinto family, ang Kalikdan family, Santos family, Zobrepenia family, ang Ramirez family, Panginoon Diyos, at ganun din po, Panginoon, Sister Leia at Sister Memia, Panginoon Diyos, ay patuloy po niyo silang ingatan, Panginoon, at ang De La Cruz family, O God, patuloy niyo silang takpan ng iyong kapangyarihan, ilayo po sila sa isang panibagong variant ng COVID-19 na ito, Panginoon Diyos. Maging si Brother Emil Dalive at si Nice Dominguez, Panginoon, at ganun din po, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na nasa gitnang silangan. Salamat po sa iyong pagtugon at pagsagot sa panalangin ni Sister Lisa Domingo, at ngayon ay itinataas niyang kanyang anak na si Rosel Domingo, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa kanyang puso at makakilala siya sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Ganon din po, Panginoon, ang pamilya po ni Brother Arnel Alpon, June Soribio and family, Marvin Soribio and family, at ganoon din po si Mario Soribio at ang kanyang pamilya, at ang pamilya po ni Sister Mary Grace Sumido Enriquez, at ang lahat ng aming mga kapatid na nasa ibayong bansa, Panginoon, maging sa ibang panig ng aming bansa. Patuloy ko pong idinadalangin na sila'y iingatan at pagpapalain ninyo ng iyong maamong proteksyon. Salamat po, Ama, sa programang ito na patuloy po kami, O Diyos, na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Nawala raw ang audio kila Sister Alice Dacer Dorando. Pero dito pa sa amin, meron pa hong audio, Sister Alice. Baka may problema po kayo sa internet. Hallelujah. Praise God. So, shout out po sa ating mga kapatid na nakasama po natin ngayong umagang ito. Praise God. Ito po yung mga bago po nating mga listener at bago pong mga kapatid natin na siguro'y nabahagian po. Kay Sister Chini Grace Gamuza, purihin ng Diyos, salamat po sa inyong pakikibahagi at panonood po sa ating programa. Pagpalain po ang inyong pamilya, ang inyong mga kasama dyan sa inyong sambayan. Sister Chini Grace Gamuza. Taga-saan po kayo, kapatid? Paki-comment lang po kung taga-saan po kayo, ha? Chini Grace Gamuza. Hallelujah. So, magandang umaga rin po kay Sister Liobi Palomares at kay Brother Rudy Palomares at sa iyong buong pamilya, Sister Liobi, ha?
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay ngayong umagang ito sa panibagong tagumpay na ipinagkaloob niya sa ating gawain. Okay, shoutout muna tayo sa mga nanonood sa ating watch party kina Bing Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, Romel Caringal, Pearly de la Cruz, Estela Carmen ng Lawag City, ha? Kasama na rin natin si Alea Buenaluz, Gloria Bitug, Nel Francia Chama, Gwen Sena, Danny Chong, Jerry Dison de la Rosa, Shere Bansuela Bambalan, Maria Baluwagan Acohedo, Nanette Tupas, at si Evangeline Sabino, Emil Dalipe ng Scotland, London, Nice Dominguez ng Israel, Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang, Glenda Ragino, Lizal Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Parillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. So tuloy-tuloy po rin po tayo yung mga nais na magpasalamat sa Diyos, no, yung mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo sa taong 2020. Patuloy po ninyong ipahayag ang kanyang kabutihan through your praise God, through this program, mga kapatid, tulad po ng binasa ko po kanina na patotoo. Kaya kayo po hinahamon din po namin, mga kapatid, ha? Bueno, sa init po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na inyo pong ibinabahagi sa lingkod ng Diyos. At so, sa mga nais na magkaloob para po sa gawain ng Panginoon, you can send your love offering or donation through our church through our GCash. Ang ating GCash 0920-436-9922. At para naman po nasa iba't ibang panig ng bansa, ay pwede po kanyang magpadala through Western Union, through any kind of money or bank to bank. Pwede po kayong makipag-alam sa akin, mag-PM lang po kayo para maibigay ko po sa inyo ang detalye. So ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nawang maghari sa ating buong sambahayan at ang kanyang pagliligtas ay ating babaunin saan man tayo magpunta at ang kanyang banal na espiritu ay lalagi sa atin upang pagharian tayo ng kanyang kapayapaan. Praise God! Tayo po ay huwag mag-aatubili na lumapit palagi sa Kanya sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah! Stay safe! Stay strong, stay healthy, everyone. To God be all the glory. This is your God's servant, Pastor Manny A. Dalena, signing off just for today, and see you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye!